Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Ibabahagi ko sa inyo itong napakagandang man-made sign na nakuha ng kasamahan natin sa lalim ng 9 feet under. At ang grupong ito, isa ito sa mga grupong nabigyan ko ng target area base sa thermal scanning. At ito yung natamaan nila. Isa-isahin natin ito mga ka-teach para madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pagti-treasure hunting. At sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel ko para updated kayo sa mga simpleng lecture and guide natin. At simulan na natin, lalo na sa may-ari ng sign na ito dahil request din ito ni Sir. Kung mapapansin natin sa bandang ibabaw, pahugi siya rectangle. Ang ibig sabihin nito mga ka-teach, sign ito ng gold o ginto. Ngayon, dito naman sa bandang, hindi naman to gitna dahil ang gitna, nandito banda yung gitna. Daplis ito sa gitna Pero, hindi kalayuan talaga dito sa inukaya ninyo, sir. Yan yung gitna. Sakop pa rin, matatamaan at matatamaan pa rin sa ilalim. Lilihis man, pero mga 1 metro dahil ang lawak sa hukay nila ni Sir. Papunta dyan, nasa 1 meter and a half. Dito naman 1 meter and a half. Dito naman ay 1 meter and a half. Matatamaan pa rin yung target, nasa loob pa rin. Kaya huwag kayong mag-alala sir na daplis. At balik tayo dito sa butas na ito. Mapapansin natin mga ka-teach, ang butas na ito may isa pang butas. At dito naman, may isa din, padukot sa ilalim. Suma di total, 2 ang target sa area mo sir, pero magkatabi sila, hindi magkalayo ng mga 1 metro o 3 feet. Magkadikit lang sila sa ilalim. Yan ang unang assessment ko dito, number 1. At pangalawa, ang dapat mong gagawin, tanggalin muna natin lahat. Una, matatamaan pa rin, huwag kang mag-alala sa hukay ninyo. Ayan siya. At ang pangalawa, ito siya. Sukatin ninyo ang lalim. Kasi 9 feet na kayo ng butas na ito na sa loob. Dahil, i-convert na natin ito mga ka-teach. Isang halimbawa, 1 centimeter ang lalim ng butas na ito sa parting side na ito. Yan. Si dalawa yan Ito naman, pangalawa, ang kulay blue. Itong kulay green, ipalagay na lang natin ng 1 centimeter. 1 cm equals 1 cm. Isulat talaga natin. Equals 1 yard or 1 yarda. Ayan. Ibig sabihin, kung ang lalim nito ay 1 cm, yung butas na yan, ang tinutukoy niyang target o pa-down sa ilalim ay 1 yarda. Ngayon, kung 2 cm ang lalim nito, di 2 yarda. Ganon din dito sa kabila. Sukatin mo at sukatin mo kasi napapansin ko lang hindi parehong lalim nito yung papunta sa direksyon na yan. At dito naman sa direksyon na to papunta din sa ilalim. Hindi sila magkapareho, medyo malalim itong nasa green. Ito naman sa medyo pula, mababaw ito. Kaya malalaman natin sa sukat base sa lalim ng target. Pero ganun pa man, base dito sa sign niya sa likuran. I-forward natin ito mga ka-teach. Sa bandang likuran may nakita ko dito na parang sign ng cave or chamber. Yung hagdan-hagdan or guhit-guhit. Parang guhit-guhit sa kabilang side. Ayun Asan yun? Ayun. Triangle kasi yun din Teka lang Dito muna tayo. Ayun, ito. Pansin nyo mga ka-teach Yan, yung guhit na yun
isa, dalawa, tatlo. Ang kalalabasan kasi nito ay may chamber o di kaya cave, kuweba sa ilalim. Hindi magkalayo sa mismong nakuna ninyo dito sa ano na ito sir, sign na ito. At dito sa banda sa dulo. Ayun, itong dulo na ito, nagpapahiwatig ito ng batong malapad o may batong paublong. Itong triangle na ito, bato ang tinutukoy nito eh. Yan o. Bato ang tinutukoy na nakaharang sa target. Dahil nandito banda yung butas sa ilalim, yung plat niya, isang butas pero dalawa ang nasa loob. Yan, dyan banda. Nahati dito sa parting ito at nahati din dito sa parting side. Dalawa sila. Kaya bato or nasa loob ng bato ang sinasabi niyang chamber. At dito naman sa bandang kabilang side. I-play muna natin. Kasi may nakita ko parang ayun, deform na box. Ang ganitong klaseng sign kasi, ganyan o, pag ganyan mga katids. Ang ibig sabihin, gold bar kasi ang ibig sabihin yan eh. Kahit ano pa natin sa kodigo natin, hanapin natin yan sa kodigo, makikita nyo yung mga katids. Ang ibig sabihin yan, gold bar. So, malito ang nasa loob ng chamber ay gold bar. Pero, napapansin ko rin, may partition siya. Yung partition niya, at yan yun o. Ayun. Yan o ito. Partition ito eh. Na-divide yun o. Yan. Bago nagkaroon ng butas pa diretso dyan. Dyan. At isa sa kabilang side. Side by side yan. Yan. May division ang chamber. Yan ang assessment ko dito sa sign na ito, sir. At dito din sa kabilang side, sa kabilang dulo, maghanap pa tayo. Basta down lang kayo. Pero, makatama talaga kayo ng matigas na bagay. May uka pa dito. Ayun o. Okay, hardcover ito. Ibig sabihin, may butas dyan. May daanan pala sa gilid. Ito yung daanan niya. Ang problema lang nito, hindi alam nila ni sir kung ano ang position ng batong ito. Kasi maliit siya. Nakahalo ito sa lupa at buhangin na layer na may kapal na 1 feet simula 7 feet and a half to 9 feet. Ito yung nakuha nila, nag-iisang bato eh. Kaya ang problema, nasama, hindi alam kung ano ang position nito. Pero down lang. At bantayan din ang ibang sign na makuha sa ilalim. Yan ang mapapayo ko sa inyo. Dahil kung ang kapal naman, hindi kasi natin makuha sa kapal na eh. Dahil yung ano niya, pag ganyan siya, pa-triangle, pagdating doon, pag ganyan, dito hindi pantay ang side na yan. Yung kabila ang side. Dito, dyan, at dito sa ilalim, hindi pantay. Kaya ang tanging basihan na lang ng sukat niya, yung butas na nasa ilalim, sundan nyo lang sabihin ko sir, ayan, ito lang ang tanging ano natin. Una ng measurement, down lang, at bantayan ang mga sign na makukuha sa ilalim. Para sa akin, makatama talaga kayo ng matigas na bagay, mga takip, bago makuha ang target. Pinakalalim nito, dahil sa 9 feet, pwedeng times 2. 9 times 2 equals 18 feet. Ang problema lang nito, kung 9, magbibigay pa ng ibang sign pagdating sa 18 feet na magta-times 3 ito. Times 3 equals 27 feet under. Meron namang deposito sa 27 feet under. Yan ang final assessment ko dito, sir. Bantayan ang sign or makukuha ang sign pagdating sa
18 feet under. At ito yan, sa layer na ito. Yan. Bilugan natin para maintindihan sir. Or makita ni sir. Yan, 18 feet. Pag wala pang deposito, habulin ninyo sa 27 feet under. At ito yun. Yan ang final assessment ko dito. Okay, sa pagtatapos dito sa simple lecture and guide natin, sabay gabay na rin dito sa kasamahan natin sa area niya. Sana may nakuha kayong mga simpleng gabay at payo para may apply ninyo sa mga area ninyo, mga idea, mga ka-teach. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga